Alright, so hindi tayo ngayon sa Mount Pulag. Gagawin kong intro tong video na to. Alright, so this was around 10 PM. Para sa biyahe na to, ako ay coordinator for Lakwatsarong Gala. And this time, nasa Lizas na tayo. Ayan. Dito naman, this time, nandito na tayo sa Benguet. Igorot Taste. Tapos na tayo sa breakfast. Hindi ko pala na-picture yung breakfast natin. Para time check natin, 6:33 AM. Dito na tayo ngayon sa Igorot Taste. Alright. So, yun. Tapos na kumain. And ayos na ayos. So, kapansin-pansin dito ngayon na Friday morning, wala pa masyadong tao. So, tingin ko bukas pa magdadatingan ng mga tao eh. Yun. Dito pa rin yung kanilang mga chicken. Hi, chickens. Meron ding pwedeng akyatan dun sa taas eh. Yung once na nasa taas kayo, kitang-kita niyo yung river dito sa baba. Ayan, pero di na kami umakyat eh. Dito na tayo ngayon sa DNR dito sa Mount Pulag. And maaga-aga pa tayo dito ngayon dahil oras natin ay 7:08 ng umaga. So yun, ang mga medical is nandun sa baba. And then dito naman yung DNR kung saan ginaganap yung orientation. Orientation na kasi mga around 15 minutes. Oh, andito kami Lakwatsarong Gala. Ganda ng logo Parang ako nag-design Ayos. Entrance. Morning po. Of enjoying your distraction. So do not allow things to destroy your life. Okay, so when you go to the park, always remember that we have a God of love who loves you so much, even if the world will turn their backs on you. Mahal ka nun. Number 2, head count all the time. Have the presence of mind. If you keep on thinking of your problem, go to the ranger station, present your registration. So dito tayo ngayon sa gitnang level. And then dyan naman yung kainan. And then yun sa taas yung mga rooms. And then dito sa baba, and then na yung main road na di masyado parang main road dahil halos one way lang siya. So grabing adventure din dito. 100 pesos mako-connect na kayo sa Starlink. Then yun, dito sa taas yung mga rooms. And then ito view deck din nila. So ang sarap na dyan magtambay-tambay. Feeling ko sa pinakataas pwede din eh. Ayan, ayos. Alright, so nandito yung main road natin, and then yung van is nandoon. Then yung ating accommodation is ito. Alright, room tour. Ito yung bunk beds. Ito ako matutulog sa baba. And ito naman yung view natin dito sa room. Ganda rin yung view dun sa kabila.
And dito din naman maganda rin ano. Ito na yung kabundukan. Elevation natin ngayon is nasa around 7,400 feet. Mount Pulag naman is nasa around 9,500 feet. So, yun, mataas-taas din yung aakyatin natin. Ano? Almost 4 to 5 hours na akyatan going to Mount Pulag. Bali, ang nangyari dito is umalis kami ng Manila ng Thursday night. Dumating kami dito sa Benguet ng Friday morning. And then, during that time, ayos lang sa DENR. Submit ng paper sa ranger station. And then rest, sleep, and by the time ng madaling araw ng Saturday, start na Alright, so time hike. natin, it's already 4:30 in the afternoon. And lalakad tayo ngayon papunta sa ranger station. Ito na yung mga pato dito. Mga manok. Ayan. Right. Bali, during this time, on the way tayo to ranger station dahil meron pa kailangang isettle na payment doon. Pinili nating maglakad para kapag stretching na din and enjoyin yung view. Then yan nga pala yung tinutuluyan namin. Madaling araw na to ng Sabado and di ko alam na meron pa pala akong kailangan lutuing sopas sa baba. Hindi pa pala siya naluto. Okay lang naman, kaya lang medyo natagalan siyang kumulo. So medyo na-challenge ako dito ng mga time na to. And sumabay pa dito yung walang tubig sa taas. Alright, so walang tubig din sa taas namin. And nabigla rin ako dun sa sopas na kailangan lutuin. So, pinakuluan pa yung sopas. Na tagal kumulo. Akala ko ready na yung food. Pero dapat hindi talaga pwede makala. Tapos wala rin tubig. So, kailangan ko So yun, after makakain ng mga guest, mula sa Baban stay, medyo malayo-layo yung akyatin pa to going to ranger station. Kaya nagsasakyan kami. Then this time, hiking na to. Medyo onti yung clips ko dun dahil nasikaso ko yung mga guest. Yeah, pero dyan medyo nakasmile naman sila. Alright, so kampo na po tayo ngayon. Time check natin ay ilang hours pa yung papunta? 2:30. Bilangin. Huwag nyo na pong bilangin. Malapit na. Malapit na pagdating sa taas. Bababa ulit. Ito nga pala yung baon kong trail mix na nuts. Solid yan, kaya lang mahirap kainin pag naka-braces kayo. So, hindi siya recommended. 2 minutes away from Camp 2. Whew. Ayos. Chill lang. Hindi tayo magmamadali. Time check. 4:11. Alright, so andito na tayo ngayon sa grassland after ng Camp 2. Pag-rest din tayo ngayon kanina sa Camp 2 ng almost 20 minutes. Dahil mga kasama natin ando na. Ayan. Grabe ah. Ayan. Ganda ng view dito pagka araw na. Mga time na to, exciting na kasi galing sa dilim. Ang ganda ng clearing. Wala nang naging cloudy. Kanina super clear. Tapos boom. Nagdatingin yung clouds. Pero antayin lang natin. At yun, tuluyan na nga tayong kinain dito ng ulap. Pero di mo maitatanggi na kahit ganyan yung view, napakaganda pa rin. Alright, 6:30 AM and saan na tayo? Actually about 5 minutes ago pa, pero
wala kang tumigan. So yun, sobrang hangin dito, hindi na marinig talaga yung boses ko. Pero sinasabi ko lang dyan na second time ko na dito sa Mount Pulag, pero kahit na ganun pa man, na parehas, walang clearing yung nadatnan ko, napakaganda pa rin nung journey to and from. Nakakatawa pa nga dito kasi may mga na-meet ako dito ng mga Singaporean na dumayo pa ng Mount Pulag para sa Sea of Clouds, pero sadly hindi nila nadatnan. Kinain kami ng ulam. Singaporean friends, wave to the camera. Alright. Dito. Alright, time check 7:30 and kami na lang nandito ngayon sa taas. Yan, wala. Hindi tayo pinagbigyan. Walang clearing. So, yan lang. Baba na tayo. Marami pa rin namang mga views sa baba. Click na lang. Look at that. Grabe yung clouds na to. We are currently at 9,500 feet. So yun, napakahangin dito sa pwesto na to. Gusto ko lang naman sabihin dito ng mga oras na to na di man natin nakita ang Sea of Clouds, Sea of Fog naman, ibang beauty rin to. Alright, going down. Punta na tayo sa Camp 2 sa Kubo. And still view natin ngayon sa puro ulap. Almost 30 minutes na rin tayo naglalakad. Ganyan pa rin yung view natin. Mga guys, medyo naiwan na, pero okay lang naman yan kasi tuloy-tuloy naman na ito pababa. And alam naman nila na kikita kami sa Camp 2 dahil yung iba nilang kasama ay hindi na tumuloy. First time ko magpunta dito 2019 and yung experience ko naman doon, maulan, pero ayun, maulan and hanggang sa umabot kami ng peak, maulan pa din. Tapos pagbaba namin dito sa grassland, dito na lumiwanag, nag-clear up. Pero ngayon, grabe yung ulap, napakakapal and parang walang balak umalis, So nag-check na naman ako ng weather sa Google, AccuWeather, and base doon, cloudy yung morning. Tapos by the time na mga 12, papasok yung ulan dito sa Pulag. So smart decision din na bumaba na ngayon para hindi na tayo abutin ng ulan. Dahil pag inabot tayo ng ulan, bigat sa jacket. Alright, so isa sa mga pinaka-challenge dito is dapat ganda yung tulog mo and also kakain ka ng tama, snacks, tapos hydration para hindi ka ma-dehydrate. Kasi once na na-dehydrate ka na, ito na pumapasok yung sakit sa ulo tapos susipunin ka ba singot ka ng singot. Sa paghinga, medyo malapis na rin yung hangin nila. So, chill climb lang talaga. Lalo na sa ating mga taga Manila, hindi naman sanay sa mga ganitong
altitudes. Ito yung mga kasama natin. Sa aeroplano, pagka umabot ka ng 10,000, that is the time na kailangan mo ng oxygen. So yung 9,500, super significant na yung pagkanipis ng hangin niya. Sumasakay ako sa aeroplano ni Cap Davin, Flying by Faith. Umabot kami paminsan ng 9,500, 9,600, mga ganyan. And yung feel ko na yung pagka-drowsy sa mga ganong altitudes, ano. And nakaupo lang yan, pero imagine dito na nag-hike ka, umaakyat ka, talaga mararamdaman mo yung pagnipis ng hangin. So ang tendency, mas iniingal ka, mas mabilis ka mapagod, naantukin ka din. So the best if actually kaya naman siyang yung trail, kaya naman, basta active kayo, nag-running kayo, walking, kahit walking lang everyday, 1 week prior the hike, 1 week, 2 weeks prior the hike. Malaking tulong na yun para sa mga busy, Sa akin, almost 1 week akong nag-walking, tinatry kong maka-reach ng around 7 kilometers per day sa walking. Kasi yung work ko kasi, video editor. So, mostly nakaupo. Dito sa pababa, medyo makakapagsalita ka na. Kaninang paakyat, di ka makakapagsalita. Ang hirap makipagkwentuhan kanina, Kuya Edgar. Gamot sa area. Ito. Anong tawag po dito sa dahon na ito? Baksi. Baksi. Okay. Ayos, nature's medicine. Ayos. Ito pala sir yung yung hinahalo sa adobo. Paminta. Okay. Yung dahon niya. Pero hindi pa hinog yung bunga. Paminta talaga yan. Oo. Okay. Nice. Ayos. Amin. Paminta nga. Sa adobo yan. Hindi sa adobong pusa. Ay! Adobong na lang. Baboy. Pabuira mo. Adobong Ito, napakaganda ng entrance dito sa Mossy Forest. Yan, makikita nyo na darker yung greenery nila dito. And also doon, para kang papasok dyan sa loob. Hindi ka pala parang, papasok ka talaga dyan. Yan, yan ang papasukin mo. Ano yan? Dito na rin yung Camp 2. Yan yung kubo. Diba? Mala Tarzan ng datingan. Kasi dito grassland, super flat, tapos kita mo yung entrance niyan na ayos. Alright, it's now at Mossy Forest after a tweaker's campsite 2 sa Kubo. Mossy Forest na tayo. Ito ba, Wang? Alright, so ito na yung spot dito sa Mossy Forest. Dito marami nagpipicture taking. Yung mga umaakyat dito sa puno. Ayan. So si Kuya Edgar ang ating guide. Alright, so ready. 1, 2, 3. Isa pang close up. 1, 2, and 3.
Okay, thank you. Dito, sir. Yan yung spot dito. Yan naman, no? Ganyan. Pasok-pasok ka lang dito sa kagubatan. Ay, sorry. Nauna na sila. So inside the mossy forest, may guest tayo sa likod na naiwan. May guest sa unahan. Tignan nyo to. Napakaganda ng mga formation ng mga puno. And also, yung mga tao na close up. Angas lang, ano. Nature na nature vibes talaga. So times like that and it's already 10:06 AM. So bumaba tayo ng Mount Pulag 7:30. So umagitna na ako. May mga nauunang ang guest kanina. And may mga nauhuli rin. And pinili kong pumagitna dahil you get to enjoy the nature alone, you know? Sariling pacing mo lang, ano, kasi yung mga nasa likod medyo struggling talaga sila. May natapilok, merong hinihingal agad. So ako okay naman. Medyo hinihingal lang ako pagka mabilis ang akyatan. Yan. Saka kanina kasi nagtatry ako maghabol magpicture sa kanila, mga stolen shots. So hinihingal ako dun. Pero ngayon, take time lang tayo dito. Also, dito sa loob ng mossy forest. So, balik camp 2, from camp 2 going to camp 1. Dito sa loob ng mossy forest. Dahil mapuno na, medyo mainit na rin. Dahil may movement, ano. Pero malamig pa rin naman siya pagka tumigil ka gumalaw. Ayan. Pero hindi na siya super lamig to the point na kailangan mong mag-jacket. Still walking dito ngayon sa mossy forest. Feeling ko na nalapit na tayo ngayon sa Camp 1. Yan gusto ko lang i-share yung something na na-experience ko dito. And yun is ang pagkakatapilok. Ano? Dahil sa sobrang mababato, ano? Anong tendency dito? Madaling araw kayo naglalakad, ano? Tendency na matapilok kayo. Yun yung ilang beses na nangyari sa akin nung first time ko nagpunta dito. And ang solution ko para doon is magsuot ng high cut na sapatos. Kasi nakipansin ko sa mga naka-high cut, well supported yung ankle. Ano? And marami sa mga kasama namin ngayon. Una, mga first timers sa pag-akyat. And then, para sa akin lang, masasuggest ko, kung first time kayo sa kahit anumang bundok, and kung may budget kayo na pambili ng high cut na sapatos, ano, go for it. Ano, worth it siya. Sa ngayon, ano, itong hike na to, nag-start kami mag-hike mga around 1:20 AM. Time check na ngayon. Oras natin is 10:18 AM.
And so far so good. Hindi naman ako natapilok. Ilang beses nang tumagilid yung paa ko. Pero dahil high cut siya, supported, hindi basta tutupi yung ankle. I think almost the same thing with working out, diba? Sa workout, sa shoulder press, ano pa ba, chest press, meron tayong nilalagay na wrist support para dito, para hindi masyado gumanyan. So parang same purpose lang din yung high cut na sapatos para sa akin dito, dahil super protected talaga yung ankle niya. And if ever naman na hindi kayo makakabili pa ng high cut na sapatos, ay just be mindful, yung mga bato-bato dito is or anywhere, pag nag-hike kayo, isa dyang hindi talaga pantay-pantay, so be extra careful pag ahakbang kayo. Huwag nyo agad ibabaon yung paa nyo, pakiramdaman nyo ano yung lapat ng paa nyo. Go slow. Ayun yung natutunan ko sa pag-hike, go slow, lalo nung naka-low cut ako na sapatos. Go slow talaga, kasi pag slow ka, medyo mas mararamdaman ng paa mo ano yung positioning ng naapakan mo. So ang tendency, makaka-rearrange ka pa ng foot placement mo. Kasi ang tendency sa atin, sa mga baguhan din naman ako, pero kumbaga nakakailang experience na rin ako sa trail. Anyway, tendency sa mga super baguhan is gusto nilang humabol sa mga leading, pero it's not worth it, kasi once na natapilo ka na, or once na madulas ka, once na ma-injure ka, babawian ka the rest of the hike. Pinakamasama doon pagka natapilo ka, paakyat ka pa lang or halfway, ang tendency ang dami mong panglalakarin. So yun, time and time again, sa mga guests na nasasamahan ko mag-tour sa kahit anumang bundok, yun talaga yung risk, tapilok. At ako, as a coordinator, ganun din yung risk sa akin, na tendency sa akin na tatapilok. Yan. So, yun lang naman. And also, ano pa bang kailangan bantayan? Isa rin kailangan bantayan kung naka-sandals kayo. Risk naman sa okay yung sandals kung mga river crossing, mga ganyan. Pero, it still has its downside. Na tingnan nyo muna yung dadaanan ko. Yung downside naman dun is pag tumama yung paa mo sa bato, alam mo yung feeling na tumama yung pinky finger nyo sa paa, sa cabinet habang nasa bahay lang kayo. Parang ganun, Ang tendency dito paminsan, lahat ng daliri mo tataba sa bato pag naka-sandals ka. So kung naka-sandal ka mag-hike, be extra careful sa pag-hakbang. Ayun naman yung natutunan ko rin nung naka-sandal din ako. Kaya anong time na yun, sabi ko hindi pwede mag-sandal ako sa hike. Pumunta ako ng Decathlon. Meron silang in-offer doon noon na hanggang ngayon pala, tag 900 pesos na hiking shoes. And then after nun, nakailang hiking na rin yun, nakailang bundok na yun, nakakit ng Pulag, Ulap at Pinatubo at iba-iba pang mga bundok. Okay na okay siya. And then yun nga, na-realize ko na kailangan ko ng high cut. So nag-try ako maghanap-hanap. Dahil malaki yung size ng paa ko, medyo nahirapan ako. Pero nung time na nakita na ako ng ganda ulit ng view. Nung time na nakita na ako ng high cut na magkakasya sa akin, and yung Merrell meron size 13, so kinuha ko agad kahit medyo may kamahalan siya, thinking na
matagal ko naman na siya pinag-iipunan. So, yan lang. Just a tip for the day habang na-enjoy natin yung view parehas. Alright, it's break time. So, yung mga ganitong upuan, break time lang, 2-minute break. Enjoy the view. Enjoy the nature sound. Okay na okay to. May mga guests na nasa unahan, and then may guests din na nasa likod. Yung mga nauna, medyo bata-bata, and then yung mga nasa likod, mga medyo kinapos ng hininga, and mga natapilok. So yun, be careful when hiking. Make sure na slow down sa pacing na kaya ninyo, huwag magmamadali. Dahil mas okay talaga na you go slow kaysa sa ma-injure kayo early on sa climb. And then ang tendency, hindi kayo makapag-summit. Hindi nyo matapos yung climb. And then also, syempre kailangan nyo pang bumaba. So, ang hirap din nun. Ang bigat ng bubuhatin ninyo. Also, ito yung sinasabi ko sa inyo na high-cut shoes. Big help. It's not about bragging, pero gusto ko lang sabihin na ang laki niyang tulong for someone na may pagka-padalos-dalos humakbang. Kasi ilang beses na rin ako natapilok. Actually, halos sa bawat climb ko, may time talaga na natatapilok ka. And masakit eh. Sakit siya dito. Pabipalik dito. Rambutan. Yes, yes. Ito po. High-five. Ito po ko lang. Yung kulay green. Ano yan? Where's mine? Alright, time check, 11:37. Nakababa na tayo. And papunta na tayo dun sa Ranger Station. Open siya din.